Ito ang nakakagimbal na balita at usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y palusot ng Marcos admin sa ating mga kababayan. Ika nga nila, the damage has been done. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya ring babalik sa iyo. Matapos ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na ituloy na ang impeachment trial dahil ang gusto ni VP Sara ay isang bloodbath. Ngunit sa kabila nito ay tila nag-iba naman ang ihip ng hangin, tila umatras na at may inamin itong si President Bongbong Marcos na tila ba naduwag at nabahag ang buntot dahil gusto na aniya ng Pangulo ng reconciliation sa mga Duterte at tila gusto na umano ng Pangulo Marcos na makipag-ayos sa mga Duterte. Gaano nga ba kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Ano nga ba ang nangyari sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr.? Tila naguguluhan na nga ang ating mga kababayan dahil sa kabila ng ginawa ni Marcos Jr. sa mga Duterte at sa pagdala sa ex-president na si Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands upang hatulan ng dayuhang hukuman ay tila nakikipagayos na nga itong si Marcos Jr. Ayon kasi sa isinagawang interview ni Katunying sa kaniyang programa kamakailan kay Bongbong Marcos Jr. Tinanong ito na kung sakali daw ba ay gusto pang makipagayos ni Marcos Jr. sa mga Duterte. Sa di inaasahang naging sagot ni Marcos ay oo. Gusto naman daw niyang makipag-ayos sa kampo ng mga Duterte. Dahil sa dami na raw niyang kaaway ay ayaw na raw ni Marcos Jr. ng gulo. At magkaroon pa ng maraming kaaway, agad din namong sumagot si Marcos Jr. nang gusto pa raw niya ng maraming kaibigan at ang hiling sana daw ni Marcos Jr. ay ang stability, peaceful para daw magawa nila ng maayos ang kanilang mga trabaho. Ngunit ang tanong naman ng ating mga kababayan, ano ba naman yan BBM? Halos 3 taon mong tinira ang mga Duterte. Ano ang naisipan mo at tila bakit gusto mo nang makipag-ayos at makipagbati sa mga Duterte? Ayon pa sa ating mga kababayan, matapos ang lahat ng ginawa mo sa mga Duterte at ipadala si Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, ay sa tingin mo papayag silang makipag-ayos sa iyo ng ganun-ganun na lang? Agad din pinabulaanan ng taong bayan na kung bakit pagkatapos ng lahat ay tila gusto mo nang makipagbati sa mga Duterte. Dahil ba natatakot ka na makulong pagkatapos ng iyong termino? Narito panoorin natin ang full video. Hala? Anong nangyari sa iyo, Mr. President? Panoorin natin yung interview niya kay Katunying. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda pala. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Sige. Hindi ko... Magko-confess ako dito. Talaga? Pwede naman po, Bait-baitan para akong ka. pari po dito ngayon po. Tignan mo ang mukha ni BBM, takot Kaya mo ko, ka. kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kunwari, hindi scripted yung interview niya. Sinali niyo pa sa script niyo. Handa ka bang makipagkasundo sa mga Duterte? Yung taktika mo, Mr. President. Uutuin mo na naman kami. Huwag kang umatras, lumaban ka. Sinimulan niyo to eh. Ha? Ganon-ganon, sa palagay mo, ganon-ganon lang yon? Ganon-ganon na lang yun, Mr. President? Papayag na lang kami? Hindi! Pauwiin mo si Tatay Digong sa Pilipinas. Sa palagay mo, ganon-ganon na lang? Papayag na lang kami? Kasi gusto mo nang makipagsundo? Yun na yun! Grabe ang ginawa mo, Mr. President. Grabe! Tapos ngayon, bait-baitan ka, papakita ka, magpapa-podcast ka, kunwari kay Katunying. Para ano, kunin na naman ang simpatya ng mga Pilipino. Utot mo! The lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao? Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait niyo, sir. Ha? Ang bait niyo talaga. Bakit? Hindi ko. Magko-confess ako dito. Para saan yung interview na yan, Mr. President? Saving your image? Di mo na kami madadala dyan? Hindi na talaga, Mr. President? Iuwi mo sa Pilipinas si Tatay Digong. Ganyan, di ba? Huwag mo na kaming dramahan. Kasi dati mo na kaming dinadramahan eh. And palagi mong ginagamit yung mabait ka, mabait ka, mabait ka. Aani namin kabaitan mo. Ang kailangan namin,
Pangulo na may paninindigan. Pangulo na kayang ipaglaban ang mga Pilipino sa kurap. Pangulo na kayang maglagay ng disiplina kahit na sa kanyang mga officials and gabinete. Hindi namin kailangan ng mabait. Mabait ka nga pero inuuto ka lang naman ni Romualdez. Mabait ka nga pero parang si Romualdez naman na din ang tumatakbong presidente sa Pilipinas at hawak kanya sa liig. Di ba walang kwenta? Kasi ikaw naman yung binoto namin, Mr. President. Ano na ang pinagagagawa mo sa bansa natin? Hindi na rin namin maintindihan. Grabe ang gulo-gulo. Pakinggan natin si Mr. President. Sa kanyang mga rason daw, bakit natalo ang alyansa? Para sa akin, I have two conclusions in this election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman nakasikasuhin ninyo. Oh, buti naman at naisip mo yun. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Tama. Mabuti. O, tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na Ngayon pa, kahit walang eleksyon. Magawin na natin lahat ng kailangan. Tama. So, nagsawa ka. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman. At Sinabi na niya mismo. masyadong mabagal ang galaw ng pagkabubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Actually, Mr. President, parang hindi lang dalawa ang rason eh. Meron pa yan. Pangatlo, ako tutuloy, Mr. President. Pangatlo, itong Marcos admin, walang ibang ginawa at walang ibang focus puro sa mga Duterte. Diba? Wala na kayong ginawa kundi tugisin ang mga Duterte, ang mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang ginagawa niyo, Mr. President, since the day one hanggang ngayon. Diba? And actually, marami pang rason, Mr. President. Nagsawa na kami sa mga sinasabi mo na hindi nangyayari. Sinurrender mo pa talaga si Tatay Digong sa ICC. Yung impeachment na hindi mo makontrol-kontrol. Dami. Another statement ni Mr. President sa interview niya kay Katuning. Panoorin natin. Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre lalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot talagang bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka kami. In short, you're not an effective leader. Maganda naman pala ang inisyatibo, bakit hindi ka sinusunod? Maganda naman pala yung proyekto, bakit hindi ka sinusunod? Alam ko sino ang hindi sumusunod sa'yo, Mr. President. Ang pinsan mo. Si pinsan yan, Mr. President, tama? Diyos ko, so anong silbi mo as President? Di ba mga lords, anong silbi mo? Anong silbi niya as President? Nahihirapan ka palang i-implement yung mga bagay-bagay at mga proyekto. Eh, ikaw na ang makapangyarihan na tao sa Pilipinas. Hawak mo lahat and yet sinasabi mo yung mga ganyan. Hawak ka sa leeg. May humahawak sa'yo sa leeg. Hindi ka makakapag-desisyon ng sarili mo lang. Diyan natin mapapatunayan na may ibang nagdidesisyon dito, mga lords. Wow, mga lords, mukhang may mga pagbabago nang nangyayari kay Auntie Claire. Di ba? Mukhang umatras sila eh, no? Panoorin natin. Sa point of view po ng palace whose blood should be spilled, hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Wow. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi din po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Wow. Umaatras na ba? Hindi pwede yan, Claire Castro. Palag! Di ba? Banatan nyo araw-araw si Vice President. Banatan nyo araw-araw ang mga Duterte. Banat! Hindi pwedeng umaatras tayo sa laban. Di ba? Gusto nyo ng gulo. Gusto nyo talagang kalabanin araw-araw ang mga Duterte. Laban! Bakit ngayon pag sumasagot ka na, lalo na pag ang topic is about Vice President, sinasabi mo na, at hindi mo na sinasagot, umiiwas ka na. Bakit? Takot na ba kayo? Diba? Nagbumirang lahat sa inyo eh, no? O, ano kayo ngayon? Bait-baetan, papaitan. Pansin nyo mga lords, si Auntie Claire at saka si Mr. President, umiba ang kanilang response pagdating sa mga Duterte. Siguro nagpaplano-plano sila. Siguro yung parang sinasabi nila na, time's up muna sa mga Duterte.
Meron po bang reaction from Malacanang dun sa naging statement po ni Alyansa Campaign Manager Toby Chanco na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong against VP Sara yung pagkatalo po ng ibang kandidato po ng Alyansa? Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Ang tangi lamang po nga naibigay sa atin na impormasyon ay dapat pong iwanan na kung ano man yung mga naging issue Hindi ng siya panahon ng humirit. pangangampanya at magpatuloy na lamang po ang bawat isa ng kanilang trabaho. Hindi siya Para po humirit. naman ito ay sa taong bayan. Quick follow-up lang po. Hindi po ba kakausapin ng Pangulo si Kong Toby para po, sabi niyo nga, iwanan na dahil tapos na yung panahon ng kampanya, may mga nanalo na po. Wala pong napaparating sa atin ganyan. Sa ngayon. Wow! Iba! Dati, may mga personal comments ka, Auntie Claire. Dati, grabe. Kung patamaan mo ang isang tao, wagas. Ngayon, ang sasabihin mo na lang, wala pang nabanggit ang ating presidente. So ngayon, nagbe-base ka na sa presidente. Pero dati, grabe ka makakomment. Dati, grabe. Halatang-halata na parang personal opinion naman na yung sagot ni Auntie Claire. Nako mga lads, gusto magpa-recount ni Beshi. Nananawagan ng manual counting sa mga ganitong mga nagiging problema. Diba? Kasi sayang naman hindi mabibilang yung boto ng ating mga beshi. Talagang magpapa-recount ka pa, ha? Ay, Diyos ka! Ay, Franz Castro! Kapal ng mukha mo? Dinadala-dala mo pa yung mga teachers? Hindi ka naman pala pasado, hindi ka naman pala licensed teacher? Tapos kung umasta kang kidnapper ka? Tapos ngayon, nasa 40 plus pat ka sa pagkasenador, tapos gusto mo ng recount? Ano? Umaasa kang papasok ka sa 12? Tang igit mo. Dapat nga simula pa lang nag-question ka na sa sarili mo kung mananalo ka ba? Meron ba kayong awa na nararamdaman sa kanya? Bakit po tayo maawa sa kanya? Naawa ba siya sa mga pinagpapatay nila? At bakit din kami maaawa sa'yo? Imaginein mo, yung driver mo, na pamilyadong tao, kinikiringking mo. May sex video pa kayo, yaks! Tapos DOJ ka pa man din. Ew! Mas malala ka. Nanira ka ng pamilya. Decente yarn! Tanggap pa namin eh, di ba? Patayin mo ang mga halang ang bituka, ang mga salot na pinapatay ang mga inosenteng kababayan natin. Mas okay na mamatay ang mga salot. Pero ikaw, nanira ka ng pamilya. Kumiringking ka. May sex video ka pa. So ano ka, Santa? Santa demonyo? Makikita ko yan eh. Pagdating kami ng aeroplano dito, ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, may pera ka ba dyan? Sabi ko, meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kami Hong Kong eh. Yeah. Yun lang ang laman ko. Tsaka may card ako. Sige, pagdating natin sa airport, kain mo lahat ng mga kasama natin sa aeroplano. Gutom na gutom lahat yan. Kalaban niya yan ha, yung pinanghuli sa kanya. And then bilihan mo sila ng mga jacket nila. Kasi malamig. Hindi nyo alam yung mga story yan. Grabe mga lods, no? Despite of everything, dinakip siya, sinurrender siya sa ibang bansa. Pero nangingibabaw pa rin kay Tatay Digong yung concern niya sa kapwa niya Pilipino. At palagi din natin maririnig sa kanya na sinasabi niya lang na naiintindihan ko kayo, trabaho niyo yan. Grabe, no? Sobrang nakakalungkot pa rin isipin, di ba, na ang dati nating Pangulo na mahal ng majority of the Filipino is sinurrender at ipinakulong nila sa ibang bansa. Sobrang, di ba, masakit sa damdamin talaga yung ginawa nilang, yung lahat ng mga ginawa nila kay Tatay Digong. Pero in time, mga Lods, no? Kasi wala, pinagtulungan talaga si Tatay Digong eh. Of course, ano ba naman ang laban mo kung buong gobyerno pinagplanuhan kang isurrender? Wala ka na magagawa dyan. Plano na yan nila eh. Alam niyo mga Lods, isa sa mga inaabangan ko since nanalo si Marcoleta ay yung darating na impeachment. Kasi di ba at least new senator na si Marcoleta, Senator Marcoleta, and mapapagtanggol niya talaga si VP Inday. And panoorin natin itong latest interview sa kanya about dun sa impeachment ni VP Inday. Preparado ako talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi, pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag
Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Actually, may last tanong pa yung reporter bago mag-end ang video. At I think parang ang sinagot na lang ni Senator Marcoleta ay secret. Diba? Humanda kayo. Diba? Buti na lang talaga na nanalo, no? Si Marcoleta. And we all know, gegesahin kayo, no? And wala talaga kayong laban, no? Kay Senator Marcoleta. Kasi alam naman natin si Senator Marcoleta, alam na alam niya ang batas. Diba? Even ABS-CBN nga, hindi nakalusot. Talagang natunaw sila mga lods eh. Panoorin natin tong interview ni Karen Davila sa isang political analyst. But then this is different because